Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Lawrence. Isa akong waiter sa isang mamahaling restaurant din dito sa Manila. Hindi sa pagmamayabang, Tito Makoy. Napakinggan ko ang kwento ni Sherwin. Natutuwa ako noong matuklasan ng kanyang ama ko sa itong nagpakilala kay Sherwin at ipinakilala siya sa pamilya nito. Nakarelate din ako sa kwento ni Lamont kasi pareho kami hindi gaanong nagtatatanong tungkol sa aming mga ama. Hindi yung dibdiban ang paghahanap namin sa tatay namin. Subalit Tito Makoy, mas nakarelate ako sa kwento ni Chino. Kasi pareho kami hindi kinilala. Si Chino, kinilala siya ng kanyang ama noong malapit na itong mamatay. Ako Tito Makoy, ganito po ang aking kwento. Solong anak ako, matino at masinop na ina ang nanay ko, wala akong ama. Gaya ng karamihang mga anak sa labas, dinanas ko ang karaniwang dinaranas ng marami. Isang promo girl noon pala ang nanay ko dito sa Manila. Nagtagpo ang landas nila ng tatay ko sa isang supermarket. Naka-duty noon ang nanay ko para sa kanyang trabaho na nagpo-promote ng bagong produkto ng isang kumpanya. Nagkakilala silang dalawa, linigawan siya ng tatay ko, naging sila, nagbunga ang kanilang relasyon at ako iyon. Ngunit nung magdalang tao na sa akin ang nanay ko, kagaya po ng mga naririnig natin, bigla na lang naglalaho ang lalaki. Ganyan ang nangyari sa nanay ko, bigla na lang naglaho ang tatay ko. Sa uli Tito Makoy, nalaman ng nanay ko na pamilyado na palang tao ang tatay ko. Fast forward tayo Tito Makoy. Nakatungtong din ako ng college ngunit undergrad kasi magastos talaga. Walang racket sa probinsya, ayoko namang mahirapan ng husto ang nanay ko. Kahit pa sinisikap niyang maigapang ako ngunit ako na mismo Tito Makoy ang tumigil para umpisa ng dumiskarte. Kaya napadpad na ako rito sa Manila. Alam niyo po noon pa man, hindi lingid sa akin kung sino ang tatay ko. Ngunit mahigpit na mahigpit ang bilin ng nanay ko na huwag lalapit kung ayaw kong masaktan. Alam niyo po Tito Makoy, sa panahon natin ngayon, marami ng social media platforms. Naging madali sa akin ang hanapin ang tatay ko sa Facebook. Base na rin sa kanyang profile sa Facebook, alam ko kung nasaan siya. Alam ko na bago pa ako lumuwas ng Manila. Alam niyo po, kinumpirma ko pa sa nanay ko kung ang nahanap kong tao sa Facebook ay siyang tatay ko. Ayon sa nanay ko, siya nga yun. Ngunit naroon ang kanyang mahigpit na bilin na wag akong lalapit sa tatay ko. Tito Makoy, sa kabila ng kabilin-bilinan ng nanay ko, nanaig pa rin ang aking sariling kaisipan. Naisip kong puntahan ang sinasabi ng nanay ko na tatay ko raw. Biyernes noon, day off ko sa resto, nabuo ang pasya kong puntahan ang sinasabing tatay ko sa kanyang trabaho. Dito ko Tito Makoy natuklasan na malaking tanggapan din pala ang pinagtatrabahuan ng tatay ko. Ang kanilang opisina ay nasa itaas ng isang matayog at sosyal na gusali dito sa Manila. At sa kanilang opisina meron pang security guard, liban sa security guard na nasa ibaba ng gusali. Pamangkin ang sinabi ko sa sikyo noong tanungin niya ako kung ano ang kailangan ko at sino ang gusto kong makita. Sinabi kong pamangkin ako ng tatay ko. Alam mo Tito Makoy, tumawag pa sa extension number ang sikyo bago ako pinapasok sa opisina. Nakita ko rin Tito Makoy na tila yata mataas din ang katungkulan ng tatay ko sa kanilang kumpanya kasi meron siyang sariling silid. Alam niyo po, pagpasok ko sa kanyang silid o sa kanyang tanggapan, gulat na gulat siya kasi ayon sa security guard, pamangkin niya ang naghahanap ngunit ako ang pumasok, hindi niya kilala. Ako naman Tito Makoy, pagpasok ko at pakatingin ko sa kanya, diretso kaagad talaga sa mga mata.
At alam niyo po, nang makita ko siyang personal, saka ko natatandaan na paminsan-minsan pala kumakain siya sa aming resto. Alam mo Tito Makoy, iba naman kasi ang nakikita lang natin sa picture. Kaya noon tuwing nagagawi siya sa resto kung saan ako nagtatrabaho, hindi ko siya kilala at hindi ko siya gaanong pinapansin. Ngunit ngayon Tito Makoy, natatandaan ko na. Ilang beses ko na siyang nakita sa aming resto. Magandang umaga, pasensya ka na ha. Pakilala ka nga kasi hindi kita kilala. Kaninong anak ka ba? Ito ang wika niya sa akin na magalang naman Tito Makoy ang pananalita. Ako po si Lawrence, anak po ako ni Vivian, yung dating promo girl na naging karelasyon niyo raw noon. Ngunit wag po kayong mag-alala kasi hindi naman ako pumunta rito sa kung anong bagay. Makita lang po kayo, okay na yan sa akin. Ito Tito Makoy ang sabi ko sa kanya habang nakatingin pa rin akong diretso sa kanyang mga mata. Hindi siya makatingin sa akin Tito Makoy. Ngunit tila yata hindi siya kumbinsido sa sinabi kong anak ako ni Vivian. Ako Tito Makoy, sigurado akong mag-ama kami kasi magkahawig kaming magkahawig. Saka wala namang ibang naging boyfriend ang nanay ko at hindi na nga ito nag-asawa mula nang ipanganak ako. Liban pa dyan Tito Makoy, malakas rin talaga ang lukso ng dugo na nararamdaman ko. Subalit, nagsalita siya. Pasensya ka na ha kasi hindi ko kilala ang sinasabi mong Vivian. Wala akong nakarelasyong Vivian. Ano bang pwede kong maitulong sa'yo? Baka pwede kitang matulungan. Sige na, sabihin mo na para matapos ka agad tayo. Ayan Tito Makoy, ang wika niya sa akin. Ay salamat po, wag po kayong mag-alala. Wala kayong dapat na itulong. At pasensya na po kasi nagkamali pala ako ng pinuntahan. Hindi nyo pala kilala ang nanay ko. Ito po ang nanay ko. Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Sabay ipinakita ko ang larawan ng aking nanay. Ang larawan ng nanay ko noong bata pa siya noong araw na bininyagan ako. Sir, kayo po ba si Mr. Ronaldo Felizminio? Yan ang tanong ko sa kanya Tito Makoy. Tito Makoy, hindi yan ang tunay na pangalan. Itinago ko lang siya sa pangalang Ronaldo Felizminio. Alam mo Tito Makoy, nakita ko yung reaction niya nang ipakita ko ang larawan ng nanay ko. Sigurado ako Tito Makoy na nagkukunwari lang itong hindi niya kilala. Kaya kahit na ipinakita ko na ang larawan ng nanay ko, matigas pa rin ito sa kanyang pagtatatwa sa akin. Ay oo, ako nga si Ronaldo Felizminio kaso hindi ko talaga kilala ang nanay mo. Saka alam mo, pakiusap lang ha. Huwag ka na muling pumunta dito kasi baka kung anong isipin ng mga kasama ko dito sa opisina. Lalo na kung makarating ito sa pamilya ko, mahirap na. Pakiusap lang. Iyan Tito Makoy ang kanyang sagot sa akin at wika sa patuloy niyang pagtatatwa at pagsasabing hindi niya kilala ang nanay ko. At maging ang kanyang pakiusap na wag na akong bumalik dito sa kanilang tanggapan. Nako sir, pasensya rin po, nagkamali yata talaga ako ng pinuntahan. Ngunit wag po kayong mag-alala kasi huling punta ko ito rito. Yan na Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Pagkatapos lumabas na ako ng kanyang silid. Paglabas ko sa kanyang opisina, kunwari nakangiti ako. Ang totoo niyan, ayokong makaramdam ng sakit. Kasi naman patyambang lang naman talaga ang pagpunta ko para lang masatisfy ko ang sarili ko kung ano kaya ang mangyayari kung sakaling magpakilala ko sa tatay ko. Kaso Tito Makoy, noong nasa elevator na ako pababa ng gusali, hindi ko rin naiwasan talaga ang naiyak ako Tito Makoy ng tahimik. Napapahid talaga ako ng luha sa aking mga mata. Buti na nga lang, dadalawa lang kaming magkasabay sa elevator. Hindi napansin ng kasabay ko ang pagpahid ko ng luha sa aking mga mata. Hanggang sa makalabas ako ng gusali, aaminin ko talagang nasaktan ako sa aking katigasan ng ulo. Kaya tumigil ako ng ilang sandali sa isang sulok, nanigarilyo muna at pinakalma ko muna ang aking sarili. Alam mo Tito Makoy,
Ang sakit pala ng hindi ka kilalanin. Ako naman, ang totoo niyan, pumunta ako roon para makita siya at magpakilala. Hindi niya kailangang magbigay ng kung ano-ano. Wala yan sa akin. Wala akong ibang sadya kung di ang makita siya at magpakilala. Subalit alam niyo na po, tumama yata sa utak niya na ang magpapakilalang anak hihingi ng kung ano-ano, suporta, mana o ano pa. Tila iyon ang pumasok sa kanyang isipan. Kaya ganoon ang kanyang pananalita. Sa akin, Tito Makoy, wala sa isip ko ang mga ganoong bagay, ang maghahabol, hihingi ng suporta o kung ano-ano. Alam niyo po, bagamat anticipated ko na ang maaaring ganoong mangyari dahil na nga rin sa babala sa akin ng nanay ko. Ngunit ang katangahan ko, Tito Makoy, umasa pa rin ako na baka maging maganda ang pagkikita namin kahit na papaano. Pasaway kasi ako, Tito Makoy. Hindi ako naniwala sa nanay ko. Matapos ang pagkikita namin ng tatay ko at matapos na marinig ko sa kanya ang pagtatwa niya sa akin, alam niyo po ang pumasok sa isip ko nitong huli. Kung ayaw niya akong kilalanin, di wag. Hindi naman problema yon, Tito Makoy. Anong problema doon kung ayaw niya akong kilalanin? Isang hapon, inassign ako ng aming supervisor na mag-reserve ng isang mesa sa resto. Malaking table ang kailangan, tila yata mag-anak ang kakain. Pang-8 katao ang pinahanda sa akin. Merong 2 upuang pambata. Dumating nga ang mga guest, isang mag-anak. At Tito Makoy, alam niyo po ba, ang pamilya ng tatay ko ang dumating. Tamang-tama pa naman, Tito Makoy, nung oras ng kailang pagdating, ako ang available na waiter. Ang mga kasamahan ko kasi meron ng inaasikasong mga customers. Kaya naman kagad ko silang inasikaso. Nakita ko, Tito Makoy, sa pamilya ng tatay ko, 3 yata dito ang kanyang anak. Meron siyang isang manugang at 2 apo. Alam niyo po, lihim akong natawa kasi yung panganay yata yung lalaking anak ng tatay ko, yung may asawa na at 2 anak. Kamukhang kamukha ko rin, Tito Makoy. Kinuha ko ang kanilang order gaya ng mga regular na customer. Ngunit iniiwasan ko talaga ang eye contact sa tatay ko. Sir, magandang hapon po. Ano pong order nyo? Yan ang tanong ko sa tatay ko. Ang ginawa niya, ipinasa niya ang pag-order sa kanyang asawa. Kaya ang kanyang asawa na ang abalang-abala na tumitingin sa mga menu. Habang kinukuha ko ang kanilang order, sinadya ko talagang tumayo sa pagitan nilang mag-asawa. Kaya katabi ko ngayon ang tatay ko. Masayang kumain ang buong mag-anak. Aliw na aliw din ako sa 2 apo ng tatay ko. Ang kukyut ng mga bata. At makulit ng kaunti yung panganay niyang apo. Tanong ng tanong sa akin kung ano-ano na lang. Ako naman naaliw sa bata at gustong gusto ko ring aliwin siya sa pakikipag-usap ko sa kanya. Pasimple akong sumusulyap sa tatay ko habang nakikipagkulitan ako sa kanyang apo. At alam niyo, Tito Makoy, talagang hindi makatingin sa akin ang tatay ko. Ngunit yung panganay niyang anak, tila yata napansin niyang magkahawig kaming 2. Kasi nakikita kong titig siya ng titig sa akin. Ako naman, patay mali siya lang, kunwari hindi ko siya nakikita. Ngunit hindi nga talaga ito nakatiis, nagtanong sa akin. Lawrence, taga rito ka ba sa Manila? Yan ang kanyang tanong sa akin. Alam niya ang pangalan ko kasi nga nakasulat sa aking name badge na suot-suot ko. Ay hindi po sir, galing po ako ng probinsya. Ganito po yan, sabihin nating assembled ako sa Manila pero delivered sa probinsya. Yan, Tito Makoy, ang tumatawang birong sagot ko sa kanya. Naku Lawrence, nakakatuwa ka namang kausap. Yan ang kanyang tugon sa akin sa aking pagbibiro, Tito Makoy. At habang nagbibiroan kami ng panganay ng tatay ko, pasimple ko na namang sinulyapan siya. Kitang-kita ko na masyadong affected sa
Usapan namin ang kanyang panganay na anak. At noong umalis sila pagkatapos ngang kumain ng mag-anak, yung panganay niya talaga gustong-gustong makipag-usap sa akin. Alam niyo po, sa buong pamilya, siya ang pinakahuling lumabas sa resto kasi parang ayaw tumigil sa katatanong sa akin ng kung ano-ano na lang. Yung sitwasyon na iyon napansin din ng aking shift supervisor. Lawrence, alam mo yung pamilya ni Mr. Felizminio, kahawig mo. Si Mr. Felizminio at yung panganay niyang anak, magkahawig kayong tatlo. Hindi kaya siya ang tatay mong sinasabi mong hinahanap mo dito sa Manila? Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin at tanong ng bisor ko. Alam niyo po, tawa lang ang isinagot ko sa kanya. Makalipas ang mahigit isang buwan, meron akong natanggap na friend request sa aking Facebook. Galing sa tatay ko. Liban dyan, meron pang direct message na galing rin sa kanya. Alam niyo po, hindi ako sumagot sa kanyang direct message at hindi ko rin nina-accept ang kanyang friend request hanggang ngayon, Tito Makoy. Maigi na ang ganito para patuloy lang na nakahang ang kanyang friend request sa akin. Kasi kung i-delete ko ito, madali lang na magpadala muli ng friend request. Kaya yan ang ginagawa ko, hindi ko kino-confirm, nakahang lang ang kanyang request. At mula rin noong araw na kumain silang mag-anak at ako ang nag-asikaso sa kanila dito sa resto namin, hindi pa nagagawi muli ang tatay ko. Sa tingin ko, umiiwas muna. Ngunit sa mga sumunod na araw, mayroon na namang mga message akong natanggap sa messenger galing sa kanya. Sinasabi niya na gusto niya raw makausap akong muli. Gaya ng una, Tito Makoy, hindi ako sumasagot sa message niya. Bahala pa siya. Kasi nga naman nung nagpakilala ako sa kanya, itinatwa niya at sinabihan pa akong huwag nang muling babalik. Alam mo, Tito Makoy, ganoon ako. Ganoon ang masamang ugali ko. Pag nireject mo ako, tinuturing ko nang ang sarili ko ay rejected na forever. At ang nang reject sa akin, reject na rin. Kaya hindi ako sumasagot sa kanyang message sa messenger at patuloy lang na nakahang ang kanyang request. Bahala siya, Tito Makoy. Siguro kung pumunta siya dito sa resto kung saan ako nagtatrabaho, hindi ko talaga may iwasang harapin siya at kinakailangan ko naman talagang pakiharapan siya. Ngunit kung pupunta ako sa ibang lugar, makikipagkita sa kanya kung saan-saan, hindi, Tito Makoy. No, no, no. Lalo na kung hihingi pa siya sa akin ng DNA test, mag-DNA siyang mag-isa. Wala akong pakialam at hindi ko kailangang patunayan sa kanya na mag-ama kami. Kasi naman, Tito Makoy, wala nga sa isipan ko ang maghabol o kung ano-ano pang bagay. Tama na yung nakita ko lang siya, kumpleto na ang aking pagkatao sa pakiramdam ko. Sa panig niya, kung pakiramdam niya hindi makukumpleto ang kanyang buhay hanggat hindi kami nagkakaayos, bahala siya, Tito Makoy, hindi ko na yan problema. Alam niyo po, hindi bigat sa aking pakiramdam kung manatili kaming hindi mag-ama. Total, Tito Makoy, namulat ako at lumaki na walang ama, kaya hindi kawalan sa akin o kakulangan sa buhay ko. Nanay ko lang ang kasama ko. Nananatili sa akin na kung ayaw niya akong kilalanin, huwag, hindi yan problema. Bakit ko pa pahihirapan ang sarili ko at gagawing komplikado ang isang bagay na simple lang. Kung ayaw niyang kilalanin, huwag nating pilitin. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili mo at basahin at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Lawrence. Maraming salamat, Lawrence, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Unang-una, gusto kitang purihin dyan sa kaisipan mo na huwag maghabol o huwag humingi ng kung ano-ano pa dyan sa tatay mo. Alam mo, bibihira ang mga ganyang anak sa labas na walang planong humingi, walang planong maghabol. Kasi kadalasan yun na ngang
Madalas nga ang nakikita kong kaso na isinilang silang anak sa labas, ngunit yung ina ang alam nang meron ng asawa yung lalaki pero nakipagrelasyon pa rin. Pagkatapos yung anak maghahabol, ipaglalaban ang karapatan. Bagamat sa kaso mo, ang totoo niyan, ang pagkakaalam ko, hindi ako abogado, pero ang pagkakaalam ko sa batas natin, ang isang illegitimate child, yung anak sa labas, kung may mga mamanahin sa magulang, entitled siya ng 50% ng mamanahin ng isang tunay na anak. Halimbawa, sa kaso ng tatlong anak ng tatay mo, kung meron siyang ipapamanang tig-1 milyon sa bawat isa, ikaw naman entitled ka ng 500,000. 50% ng mana ng isang tunay na anak. Sana hindi magbago ang isip mo sa sinabi kong yan na kung halimbawa may 1 million, meron kang 500,000. Maganda, sa totoo lang, maganda yung kaisipan mo na huwag maghabol, huwag nang makigulo pa at huwag nang gawing komplikado ang buhay, although meron kang ang karapatan. Ngunit ang hindi lang talaga ako sang-ayon dito sa ginagawa mong pang-i-snub mo sa friend request ng tatay mo at ang hindi mo pag-respond sa kanyang mga message. Ang masasabi ko sa iyo, sige na, kausapin mo na ang tatay mo. Alam mo yun nangyari sa inyo nung magpakita ka sa tatay mo, nababasa ko na yung sitwasyon na kahit sino sa atin, pag bigla tayong nasusukol sa ating pagkakamaling nagawa, ang sa biglang dala na siguro ng pagkabigla, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Hindi natin alam kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang dapat na gawin. Kaya ganoon ang naging reaksyon at sinabi sa iyo ng tatay mo kasi nabigla siya nung bigla ka na lang sumulpot. Ngunit marahil pakalipas ng oras, mga araw, napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa. Mali, hindi dapat iyon ang kanyang sinabi at hindi dapat ganoon ang pagtanggap niya sa iyo. Kaya ngayon gusto niyang bumawi, gusto niyang ituwid ang kamaliang iyon. Nagre-reach out na siya sa iyo. Kaya kausapin mo na. Bagamat ipagpatuloy mo ang iyong paninindigan na kahit pa maging o kilalanin ka niya, ganoon pa rin, walang mababago sa iyo. Ngunit, sige na. Makipag-usap ka na sa tatay mo bago mahuli ang lahat. Alam mo, siguro kung ang kaso mo ay katulad ng kaso ni Mang Serafin, alam mo si Mang Serafin, kung natatandaan mo yung negosyante, tapos kumuha ng sekretarya, iniwan ang pamilya, sumama siya sa kanyang sekretarya. Nawasak ang pamilya dahil sa kalokohan, dahil sa pangangaliwa. Siguro kung ganun ang kaso mo sa tatay mo, kung ganun ang ginawa ng tatay mo, sasabihin ko sa iyo, sige na, huwag mo siyang patawarin, bigyan mo siya ng leksyon. Kaso iba naman ang nangyari sa iyo. Pamilyado ng tao ang tatay mo, nagkamali siya at ngayon sa pagkikita nyo, sa kanyang ginawang pagtatwa sa iyo, gusto niyang ituwid iyon kaya siya na mismo ang lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng Facebook. Sige na, makipag-usap ka na. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out kay GUP_gaming. Paano ba basahin ang handle name mo? GUP_gaming or GAP Gaming? GAP or GOP Gaming. Paano ba i-pronounce o kaya paano ba ibigkasin ang handle name mo? Anyway, GUP_gaming, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at belated Merry Christmas din sa iyo. Advance Happy New Year. At natutuwa naman ako na naaaliw ka sa ating mga kwentong pinagsasaluhan. Shout out ko rin si Benjamin Lee. Maraming salamat Benji sa pag-shout out mo sa akin. Alam nyo si Benjamin Lee B2Q, shinout out ko siya doon sa sinusundan nitong upload. Tapos shinout out niya rin ako sa kanyang comment. Maraming salamat Benji sa shout out. At si Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada, USA. Sir Ed, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta dyan sa Tati.
Ingat po kayong lagi dyan sa Tati. Si Sir Ed, kinumpleto niya ang kanyang pangalan kaya i-shout out ko siya ngayon. Sa muli, Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada. Marami pala tayong nakikinig dyan sa Tati. Alam nyo sa analytics nitong channel natin, syempre dito sa Pilipinas ang marami. Ang pangalawa, nakita ko, Saudi Arabia. Maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Shout out sa inyong lahat. Pangatlo ang US. Maraming salamat sa mga kababayan natin sa US. At ang pang-apat, kababayan natin sa Canada. Ito ang apat na pinakamalaking ang lugar na pinakamaraming kasamahan natin. Tayong lahat dito sa Pilipinas, kayong lahat na sumusuporta sa akin, maraming salamat. At sa lahat na nakakasama ko araw-araw sa buong mundo, salamat. Belated Merry Christmas sa inyong lahat at advance Happy New Year. Sa muli po, kung meron kayong gustong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.